Gaimig kalinaw nga ikaw sovereign nga Ginoo. Kabalo ka sa future, kabalo ka sa tanang mahitabo. Kanya ikaw Lord God makagahon. Anang power Lord na sa mo. Walay otoridad diri sa kalibutan nga mulabaw pa Lord sa mo. Kanita Lord under sa mo. Lord, we pray for your people katong naga-face og injustice, nga tagay sila justisya o Diyos. Tagay silang kalinaw o Diyos. Doon pa ka sa Book of Psalms na you lead us in quiet waters, Lord, na kami makainom ng tubig. Lord, thank you for the presence of each one, and may you bless Pastor Lee as he shares your word today. And may we sing songs of praise to you, Lord God, kaya ang among purpose, ang among kalipay, naadira kung kami magkanta of worship sa imo. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Blessed bang tanan? Amen. Let's worship the Lord. Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on! Yes, Jesus! Adlaw-adlaw malipayo, adlaw-adlaw na handumon, adlaw-adlaw oyo, adlaw-adlaw oyo, adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di pasagan, adlaw-adlaw oyo, adlaw-adlaw oyo. Bisan kung sa mga panahon, bisan kung sa mga higayon, bisan kung sa mga sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw ang nalain pa. Adlaw-adlaw malipayo, adlaw-adlaw nga handumon, adlaw-adlaw oyo, adlaw-adlaw oyo, adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di pasagdan, adlaw-adlaw Yes, Lord. adlaw-adlaw oyo. Bisan kung sa mga panahon, bisan kung sa mga higayon, bisan kung sa mga sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw ang nalain pa. Thank you, Lord. We lift up your name, Jesus. We wanna take some time out. Wala kayo sasama, lalala kayo sasama. 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 Kayo sasama. Wala kayo sasama, lalala kayo sasama. Kayo sasama, lalala kayo sasama. Bisan kung sa mga panahon, bisan kung sa mga higayon, bisan kung sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Isa nun sa mga Bisan kung sa mga panahon, bisan
Bisabot sa mga panahon, bisabot sa mga higayon, bisabot sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Bisabot sa mga panahon, bisabot sa mga higayon, bisabot sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw ang nalain pa. Thank you, Lord God. Worship you. Yes, Lord. We continue to worship you, Lord God, and lift up your name, Lord. Ang krus sa Kalbaryo, ang handang manasal ako, nagugma mo, ipasan mong tanan, akong sarang kapakyasan. Nagmataugong ka, kay ibayran mo ako, gawas nung na kamatayan may gahong, ang ayan kasimbaho. Pagkat ako sa gugma mo, Jesus, pagkat ako sa gugma mo, Jesus, tinguha ko, pinapasuot kanimo, uy, ikasing-kasing ko. Ang krus sa Kalbaryo, ang handang manasal ako, nagugma mo,
Padayon ta sa pag worship sa atong Ginoo, pinaagi sa pag offer sa atong mga pasalamat, atong mga pag-ampo, unsay atong mga gihandom sa atong kinabuhi nga wala pa niya natubag ato na pud siyang i-follow up nato ang atong Ginoo through our prayers. So this time atong ihatag ni nga takna aron sa halad sa pasalamat o pag-ampo sa atong buhi nga Diyos. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, simba o nagadaig kami karong adlaw diha kanimo. Kay ikaw lang man ang among Dios. Ug sa imo lang kami nagasalig o nagaampo. Lord, nakita nimo ang mga pasalamat sa imong katawhan nga anaa dinhi karon, nadungog nimo ang ilang mga prayers, O Lord, ang ilang pag-ampo, ang ilang mga ginahangyo nga ilang desire sa ilang kinabuhi. Ikaw lang, Lord, ang makakita sa ilang kasing-kasing o una-una. I pray, dear Lord, that according to your will and katuyuan, purpose, hear our prayers. Kami tanan na adinhi, Lord, nagaduol kanimo, kay doon na may mga pasalamat o doon na po may mga ginahangyo diha kanimo. Luwasa kami, Lord, sa among mga pagsulay, tabangi kami, Lord, sa among adlaw-adlaw nga panginahanglanon o sa among panginabuhi. Lord, karon nga takna ginaampo namo ang Anuba family na sila sa Zamboanga. May you protect them. Salamat, Lord, sa imong protection during their travel. Allow them to stay safe, Lord, dito o amo kong gina-pray kay ugma birthday ni Don Angelo, ang ilang youngest. We pray that kani nga bata, Lord, mutubo adunay pag-ila o kahadlo kanimo. Salamat sa iyang ginikanan nga nagpatubo sa mga anak nila diha sa kahadlok o pagtakod kanimo. Lord, karon pod among gina-pray ang Lamusti family, sila Ching o si Alma May, kay namatyan sila, Lord.
passing away ni ang ilang anak nga ginganlag Samuel. Among gina-pray, Lord, that your comfort will be upon them o pakikistoryahin sila, give them your assurance, O Lord. Lord, daghan ang wala din ni karon, wala may kabalo sa mga kagulian, kapanamo silang gina-pray. Nga unta magauban ka kanila, kung tabangi sila kung unsa man ang sitwasyon nga na ilang ginaatubang karon. Amo kong ginapray ang among mga kaigsuunan nga dito sa Arroyo nga inubanan na lead ni Pastor Andin ang among church dito kay gidemolish na, Lord, na sila Pastor Andin and family together with Frank. Among ginapray ang church dito nga unta, Lord, matapok gihapon sila while sila nagapaabot sa imuhang kaluoy o sa imong grasya. Among ginapray that your love and protection will be upon them. Kay ikaw ni saad, Lord, nga imog yung dapigan o tabangan ang mga kabus. Kadaghanan sa mga member dito, Lord, mga tao nga nagatuo o dunay kahadlok nimo. Tabangi sila, Lord, in the name of Jesus. Naot unta, Lord, na mag-guide sila sa ilang direction. Amo kung ginapray si Bernadette o ang iyahang youngest, si Rizin, kahit not feeling well sila, may you touch their bodies and heal them. Na-pray po namo si Mami Rose, she is not also feeling well, ay mga emotional struggles na iyang gina-undergo. We pray, Lord, that you will touch her body and heal her in the name of Jesus. Ikaw lang, Lord, ang nakakita unsay among need matag adlaw. Unsay dapat nga adjustment na among himuon. Speak to us, Lord. I pray for JR and Rubilin. May you strengthen the relationship, O Lord God. Allow them to make the right adjustment for each other for the sake of the family na imong gina-establish. Lord, kaming tanan na din wala milaing daganan kundi ikaw lang. Wala milain nga masaligan o maampuan. Kaya kung kami lang, Lord, wala man may mahimo. So among gina-pray, hear the prayers of your people today. We pray for Digaw family. Salamat sa ilang apo. We continue to pray for them, give them strength, guidance sa ilang mga decision in life. Thank you for everything, Lord. Salamat sa answered prayer kay Crystal, ang iyang baby, si Dritz. Thank you na imo silang gihatagag healthy baby. We continue to pray for them that you will touch the baby na allow it to grow healthy. Thank you for Doc Simon and Bell, ang ilahang baby nga si Caleb Matthew. Kusog ang iyang pagtubo. Thank you for taking care of them and answering our prayers. Today, Lord, as we worship you, among ginaampo that your Spirit would come, speak to each and every one of us. Na hinautunta nga ang mensahe, dili lang magpabilin dinhi, kundi magpabilin sa among kasingkas o among ma-apply sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa tanan nimong mga blessings, sa tanan nimong mga protection, nga panagsama kalimot niyo, hatag man lang o pasalamat patag adlaw. Forgive us, O God, and cleanse us all our unrighteousness. Allow us to enjoy your presence today. Bless us, O God. I pray for anointing as I share the message. In Jesus' name, Amen. Amen. Nagbutag sa tanan, maglingkod ta. Praise God, no, for this wonderful day. Gamay lang ta kay dunay mga kakulian ang uban ng biyahe. But ingon man si Jesus, duha kung tulo nagtatapok sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala. Amen? Amen. Praise God. So mao na nga, bisag duha na lang, tulo, padayon gapon ta kay man ang saad sa Ginoo.
Usually magod kita mga tao makainomdom lang ta sa Ginoo pagperti ng daghanang problema. Doon na yung mga kasakit. Dili na ta muundang mayong tagdi na muundag ampo. Dili na muundang og kag-ul pagyud. No burden ba. So atong timan ani nga ang atong Ginoo nagatan-aw na siya sa ato. He knows unsay ugma, He knows unsay karon, He knows unsay imong gibati. Ana ang Ginoo. So kung nagsalig ta, sangat lang nato sa iya. Sangat nato kay siya nahibalo unsay dapat niyang himuon. Amen. Karong buntag ang atong hisgutan is fulfilling the law of Christ. Saon nato pagtuman sa balaod ni Kristo. Importante kay ni nga prinsipyo kaning fulfilling the law of Christ. Kay kani siya nga prinsipyo ang atong gituuhan nga Dios mao si Jesus. Amen. Kay ingon man dire nga if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ato pa, imo gyud nang gituan nga si Jesus, Lord, siya ang Ginoo. Ay uban daghan magbahin-bahin. Ingon ang Bible, isa lang ang Dios, isa lang ang Lord. There is only one Spirit ang mag-unite sa tanan nga believers. So karon, ang atong tunan is fulfilling the law of Christ. Unsa man ang law ni Jesus? Nakahuna-una ba mo nga unsa gani nang balaod ni Jesus? Mao ba na ang 10 commandments? Ana ba? What is when you think of this word nga law of Christ? Unsay mo sulod sa imong una-una? Kay kita mga Kristohanon ang atong gituuan nga mao'y atong Ginoo mao si Jesus Christ. Na siya balaod nga ginasulti sa ato. Ginatugon niya nga dapat kitang mga Kristohanon kahibalutaan ni kay maugid ni ang atong tumong nga unta atong matuman while na at diri sa kalibutan. Amen. So naunaan ninyo unsa na kay ato ning isa-isahon. Sa Juan 13:34, John 13:34, niingon si Jesus, "A new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another." Fulfilling the law of Christ, di ba? Pero ingon ni Jesus, unsa may ingon niya? Tatagan ta mo bagong sugo. Pag-anhi ni Jesus, na siya bagong sugo. Mao ni siya nga maghinigugmaay ta sama sa paghigugma niya sa ato. It's a love that will sacrifice. Love that is willing to die. Mao na siya ang ingon ni Jesus. So, napay gisulti si Jesus about the 10 commandments. Kaya basig mo ingon mo, unya, ang katudang 10 commandments, pastor, dili dito si Jesus. Mao na ingon ni Jesus sa Matthew 22:37 and 40. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart." Basahon daw na to, kita tanan. Sige, usap. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. The second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments." So sa ato pa, ingon ni Jesus, ang 10 commandments, ato nagsundon. Pero na-summarize lang na sa duha. Ang 10, gihimo na lang niyang duha. Unsa man? Love. Love the Lord your God. Ang second, ingon niya, love your neighbor.
Kunya, kani love your neighbor, iya biya ning gi-expound dito sa parable of the Good Samaritan. Kinsa na yung nakabasa sa the parable of the Good Samaritan. Kinsa na kainom daw. Okay? So katungwa ni isa, asyung ko nga wala. Kainom daw mo sa parable of the Good Samaritan. Mao na ingon ni Jesus. Kaya naman siya, kay pagsulti gyud niya ani nga dapat higugmaon nato ang Ginoo o na higugmaon nato ang atong neighbor o ni second. Naay nangutana sa iya pagtudlo niya ani. Gipangutana siya, Lord, kinsa may akong neighbor? Is it katong nagpuyo adjacent sa imong balay? Oh, kung nabasa na ninyo, kabalo na mo sa answer. Kung nakalimot mo, basahan ninyo balik kay isa po na kawalihan. Maabdan tagdo ka oras so akong i-review, no? Pero di isa-isa na ni Jesus unsa kinsa ang silingan. So in other words, kaning fulfilling the law of Christ, ang balaod ni Kristo, masummarize lang ni in one word. Unsa man? What is the law of Christ? Ha? Love. Love. Ingon niya na ako'y bagong isugo sa inyo. Higugmaan ninyo ang matag usa sama sa paghigugma nako sa inyo. Niya, ang 10 Commandments, ma-summarize na duha lang. Pero one word lang gihapon. Love. Ang akong pangutana sa inyo, ang sa kadugay na mo nga nakaila kay Jesus, do you have love in your heart? Amen ba? O naa gihapon tong pagmasalan ka, tumtan ka, mo sa tawag ani, manimalus ang imong nahon. Ingon ni Jesus, fulfilling the law of God is actually loving. Ang next na ko nga question, sayon ba mahimong Kristohano? Pangutana na sa inyong kaugalingon. Kung you have love in your heart, makaingon ka nga, anad naman ko, sige na lang mag-love. Bisan o mapasakitan ko, okay na na, aanad na ko. Then, mo na ingon nga, love fulfills the law. Sa Romans 13, gisulti na, next slide din. Ano Romans 13:8 o Romans 13, love fulfills the law. Kung ang imuhang heart na agyapon ng gabagulbol, ang imong kasing-kasing na agyapon ng bugat kay wa nasunod ang imuhang gusto, ampuin ninyo because you have never actually fulfilled the desire of Christ na dapat naa sa ato. That is to love. Lisod. Pero dili man na atong power. Mao bitaw nga kaning Romans 10:9 and 10. Ang una gyud natong himuon is you confess Jesus with your mouth and believe in your heart, because once you have done that, si Lord ang mo hatag sa imo new spirit so that you will learn how to love. Amen? Di man din na siya nga prinsipyo. Kung wala kay love, you just do things kay kay para malipay si mama o si papa o para malipay ang ubang tao. Lani ang imong goal di mao. Ang atong goal as Christians is to fulfill the law of Christ. Amen? Fulfill the law of Christ. Unsa man na? We should learn how to love. Ano na siya? So kaning atong teksto karon, Galatians 6:1-6. Naa ni siya mga
how to apply it. Example ba sa application? Kaya kung moingon ka, muulit na karon dire, mao na ha, love fulfills the law ha. Si Christ ha, gusto niya nga mag-love ka. Sige, ulit ha. Paggawas mo, kita ka sa imong ikalagutan, hawa ang putong love. Suya na po ka, kay katong imong kalaban na anapod. Suya na po ka, so mawala tong love. Actually, wala may perfect sa ato. We fail. Pero kung imo gyud ning hinumdumon nga si Christ ang iya ra yung balaod para sa ato is learn how to love. Siya na imo work ana. Ang importante lang willing ta to obey. Amen. Tingnan nato dayon ana, okay na. Dili. It will take time and faith. Lutuo ka. Mao na siya pag-confess nimo, ang spirit sa Ginoo musulod na sa imo. Mao na daghang testimony. Sa una grabe ko, sa una ani ko. Karon ani lang gihapon ko. Dili na mao, di na testimony. Karon nausab ko nga naman the power of the love of Christ is in you. Progressive man na. Katong last naghisgota about suffering. Kaya mo, living for Jesus, walay Christian nga dili mo suffer. Bisag bali-balihon nimo ng Bible, all of us will suffer. Ang nakagwapo lang kay naatay dalang panan. We have a God whom we can call Lord. Grabe na ni Lord, di na nako makaya. Lord, tanan, isang ating na kay desire, Lord, gusto ko ni. Hulat, pagkahuman mo pray. But remember, I hope na pagpanguli na to karon, inyo din yung timanan. That love, learning how to love, o having love in your heart, fulfills the law of Christ. Muna siya. So akong basahon, unsa na to pag-apply? Unsay mga example? Unsay may gisulti ni sa Galatians 6 about application ani? So akong basahon ang English sa Galatians 6 1 to 6. Kani application ni example ni sa application sa love. Pangutan na ninyo inyong kagalingon. Kaya ninyo ni? Ano ba? Ha? So, ingon diri sa verse 1, brothers and sisters, mo ni sulat ni Apostle Paul sa mga taga Galicia. Mao po nitong mga grupo sa mga magtotoo nga lain ni abot nga lain nga wali hapit sila ma-escape. Mao tong gibadlong sila sa Galatians 1. Giingnan sila ni Apostle Paul na unsa naman mo nituo naman pud mo lain nga Ginoo. Isa ra Ginoo, isa ra gospel. O na gibadlong ni sila mga taga Galatian. Gisulatan sila karon ni Paul diri sa Galatians 6. Ingon niya, brothers and sisters, if someone is caught in sin, nadakpan, nakasala, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, pagbantay mo, or you also may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions, then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. So, mo ni 1 to 6. So, ato nang basahon sa Binisaya, kita tanan. Mga igsoon, kung usa kaninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo, maoy magpabalik kaniya, apan buhata ninyo kini uban ang kalungo.
ug bantayi nga dili usab kamo matintal. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Kung may naghuna-huna nga bililhon siya bisan kung ang tinuod mao nga wala di ay siya bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Kaya ang matag usa kinahanglan magpasan sa iyang kaugalingong palasanon. Ang gitudloan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga naa kaniya. The Lord bless sa atong pamalandong at pagbasa sa iyang puno. So mao ni ang example sa sulat ni Apostol Paul sa mga taga Galatia chapter 6, fulfilling the law of Christ. Kung saan nato pagtuman sa balaod ni Kristo. So ato nang gisamaridaan ganina. Kung saan? Love. Learn how to love. Mao na yung basic. Kaning istoryahan nato karon mao ni ang detalye. Saan man kay panagsamang gud broad kay ng musultig love pero pag abot sa application di man mao. Mamalik ta ba? So unsay may gusto niya ni Jesus? Mao ni giingon ni Apostle Paul. Number 1, what do you do when you caught a brother in sin? Actually, gisulti dire, bisag unsa nga sala, basta naa kay igsuon sa simbahan o imong asawa, imong bana, matakpan nimo nga nakasala. Unsa may himuon? Ang giingon din sa atoa, restore that person gently. Mao man na ang sa Galatians 6. Pero atong tan-awon po, ang gisulti ni Jesus sa uban nga verse. Kabalo mo kay naa may Bible verse nga kani nakapokus lang siya sa restoration kani Galatians 6. Pero naay gitudlo si Jesus sa Luke 17 chapter 3. So ingon din ingon ni Jesus, watch yourselves. Ingon niya, if your brother or sister sins against you, rebuke them. And if they repent, daw, forgive them. So unsa himuon nato kung madakpan nimo nga ang imuhang anak na makap, ang imong bana nakasala o ang asawa nakasala. Unsa ingon sa Bible? Unsa ingon ni Jesus? Ha? Bantay unya imong badlungon. Badlungon. Mao ginay ayaw ditso nga palayason nimo sirad-an rin mo pertahan di na nimo pasudlon. Badlong nga. Unya, unsa may ingon? Kung maghinulsol, ha? Kung maghinulsol, sa ingon, pasayloon. Kaya ninyo na? Kaya, amen. Ano ba? Kung maghinulsol. Kung dili maghinulsol. Ha? Unsa may sulti? Kani, tudlo ni Jesus. Kung maghinulsol, actually, ang dugtong magyudaning sa Luke 17:3, kung maghinulsol, pasayloa. Usbon pagani niya, mangay pasaylo agyapon. Pero di mangay pasaylo, unsa man? Sa himuon. Ha? Naigitudlo si Jesus ay. Ato ta sa Matthew 18. Matthew 18. Kani 18:15 to 17. Kung ang imong igsuon, di, may din ato ni siyang timan-an kay kabalo ka mo, istorya taglab, pag abot sa application, wa man ta kabalo sa himuon nato, dritso lang tag kasuko, dritso lang tag palayas, dritso lang bisag unsa ba, nga wala man na sa Bible. Gisulti naman unsay dapat natong himuon, step by step. Wala ni giingon, nga kaning-aning ka, bisag unsang sala, imo na siyang badlungon, i-rebuke. Pag mangayong pasaylo, pasayloon. Ang
ug dili mga ipasaylo. Mao ni ingon ni Jesus. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtuo siya o pakita siya sa iyang sayop. Mao ni rebuke. Sultihan nimo. No, mao na ingon ni Jesus. Apan himuha kini nga kamurang duha. Okay? Ayaw na nga imong pakaulawan, magsinggit-singgit ka kay imong gi-rebuke, imong pakaayaw, himuan ni nga kamulang duha. Mao na gitudlo. Si Jesus mismo nagtudloan niya hasta katong salok. Kung mamati siya kanimo, ingon din magkauli ang inyong maayong kabubuton. Okay? Dapat, nga naman, anong mag-uli man, ikaw manggod nga nakaila kay Jesus to fulfill the law of Christ, i-love yun nimo, i-forgive yun nimo. Muna, lisod yun na mahimong Christian. Lisod kung wala nimo makinabuhi. Pero if you allow God to work in your life, maway niingon ni Jesus, may nang bulahan tong nituo, bisag wa kita, bulahan tong nituo nga, pwede day na ko siya usbon, bisag wala kayo nakita, wala kayo na-feel. Ingon ni Jesus, you are blessed. Kaya naamang siya himoon. So, ingon din magkauli ang inyong maayong kabubuton. Pag humanimog sita, niya, nangayong pasaylo. Apan kung dili siya mamati, o manin ninyo kung dili siya mamati kanimo, ang next nimong himoon, pagdalag, usa o duha ka tao, aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Imong gibadlong, mudinay, dali. Mo man actually sa simbahan ay mga bikil, nganong unsa man to imong gichismis dito, wala ko ni sulti. Dala hatong gichismisan niya, dali, unsa iyang giingon sa imo? Sulti na. Mo na siya confrontation. Ingon din duha mapamadtudan sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. Kung dili gayud siya mamati kanila, mo deny gid siya. Nabay tao nga bisag nadakpan na, mo deny lang gyapon. Kita na mo ana bang murag uwak ba? Ingon lang gyapon wa, bisag gitanglag na ang bulad, mo ana gyapon wa, makatingog lang gyapon. Naitaw ana, mo nang kabalo na si Jesus. So pag-confront mo, kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Nga si Kuan, nag-istorya nami, gidala na namo kang pastor, wala man gyapon, nagpadayon man gyud siya. O kung dili siya mamati sa simbahan, so ampuan siya sa simbahan, istoryahan siya. O dili siya mamati, isipa siya nga usa ka dili magtotoo o cobrador buwis, kanang mao man ang mga tax collector, mga traitors na nag-traidor sila sa Israel kay ilang kuha ang buwis ang mga tao niya ihatag nila sa kalaban. Mao na siya. So mao ni ang gitudlo ni Jesus, how to deal with sin. Nasabtan ninyo? Amen ba? So ingon ni Jesus, we learn to love, pero ang first step is to rebuke. Pag mangayo pasaylo, you have to be ready to forgive. Man na itudlo niya. Christian man ka. Christian ba mo? O di, fulfill the law of Christ. Kay maunay gusto ni Christ. Learn how to love. Kay dagan sige simba, pero inigawas ang una-una, dili mind of Christ. Ang mind of Christ is willing to sacrifice because of love. Okay? So, ingon din ni sa napagagiingon sa Ginoo sa 1 Corinthians 5:5 regarding aning mga tao nga kanang mupadayon og kinabuhi sa sala. Bisag gibadlong na magpadayon gihapon. Actually kani nga sala kaning gi-describe sa 1 Corinthians 5:5, sexual immorality ni siya. Ingon din ni itugyan kaning tawhana kang Satanas
aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Basin pa man ba? Actually, ang punto dire, itugya na. Ayaw na pasimbaha mo ipasabot. Ayaw na. Kung ana lang man ka, kay kaning setting aning 1 Corinthians 5:5, sa sulod sa simbahan, nag-inuyabay. Ang usa ka, kaysa una, ang amahan, makaasawa man o kaduha katulo, di uyab sa iyang anak sa unang asawa, ang iyahang katulong asawa, murag anang nahitabo. Nasuko siya ato sulpol nga dili man ta ingon anak. Kita nga mga Christians. So there are sins nga dapat ikuang yun na siya. Pagbadlungon unya, di mo patuo mo padayon, i-out yun na siya sa church. Pagawso na siya. Mao na ako, di ko matingala kung kita sa una, pati na itong daghana, niya mo gamay na. O man ako to, pawa, sige raman kong kampo. Nga Lord, ang akong prayer, nga kung magtapok ta, magampo ta, dunggon sa Ginoo ang atong mga pagampo. Amen? So kung naay mga masagol nga, grabe nga, wala mahimuot ang Ginoo, do you think God's presence will come? Ma-feel na to? Dili. Nga naman, na may mga tao nga wa ta kabalo tao niya nagpakabuta lang ta ipasagdan nato mao na siya kita nga naa sa church take time to pray for each other unya ato nang mabasa man na diri sa ato so timanan nato ni ang una rebuke pag mangayog pasaylo ang role nato is to forgive pag dili gani mo repent isulti sa pagdala kag witness nga mauni. Ang dili gihapon kung sa ingon, treat them as unbelievers. Dili magtotoo. Ayaw na sila paapila sa simbahan. Itugyan ng bahala na, iyawa na. Bahala na. Di na nato sayo. Si Jesus may nagtudluan eh. Pero make sure that the first priority nato is to forgive. Panagsamanggod kita, mutuo lang kita Ginoo pero once affected na ta emotion na to kita na yung maapektuhan mura naman kita'y Ginoo di naman ta mo hulat di naman ta mo ampo gusto na to resulta na yun hulata kaya na may Ginoo siya nasayod sa tanan kita wala ha so ato ning i-take note when we deal with any sin sa atong tanimalay, sa ato, i-rebuke yun. Na yung bang ginikanan, ibaw na sila nga galibin-libin ang ilang anak. Sagdan lang. Diya, papakuyon sa balay. Unsa man klaseng integrity ang imong panimalay, how can God dwell in your house if you allow that? Kabalo naman ta. Gusto sa Ginoo dunay love. Love timanin ninyo, ang gugma mo, rebuke yun na siya. Panagsasakit mo, rebuke. Pero ingon ang Bible, i-rebuke, kaysa ma-imperno na. Pasag din na, nga mag-suffer, kaysa ma-imperno. So, ano yung atong batayan? So, ingon na rin, itugya na kay Satanas, kahit magulo. Ampuan, di man madutlag ampo. Mutuman man yun sa iyang gusto. Let him be a first. Mao na ang kwan. So, okay, mao na ang first ha, katong about how to deal with people nga nadakpan nato, nga nakakommit og sala. So, that is how, practical application na. Kay God wants us to obey His law and that is learn how to love. Pero when you love, di man ini. Mubadlong ka, nabagoy. Na concern man ka, ano di man mo badlong. O di pa to, itong yan sa panulay. Ayaw ng sulod na rin. Bahala ka diha. O na yung meaning ani nga, actually, mo Lord, ikaw na yung bahala na Lord. Huwag na po'y mahimo kay maapiktuhan man ko. Okay? So, ang next, ingon din katong isa
Kung mangayong pasaylo, ingon diri forgive. Mao na ni siya, restore that person gently. Galatians 6:1. Angayong mag-sorry. Mga igsoon, basaw na to, Galatians 6:1. Mga igsoon, kung usa ka ninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong nasa pagtuo, maoy magpabalik kaniya, apan buhata kini ninyo uban sa kalumo. Gentleness. Restore that person gentle. Dili ninyo singgit-singgitan kay kung mo nakasala. Oh, sige, pagkuhan niya, panglaban niya. Mao na silot. Ikaw na yung kuhan, sugod ka ron, mao na niyo mo. Silutan ba? Ingon din restore that person gently. Actually, ang concern lang ani, kung pareha mong duha magtiayon, dili pa pud mo mature sa pagtuo. Kung sa may inyong himo, mag-pray lang niya, patabang mo, o kadtong kailan ninyo, pastor ninyo, nga naanay maturity. Patabang mo, pray, mag-Bible study, ayaw ninyo pasagdi as is. Nya, dugay mo mo, og sa kuan pa, og sa tanong pa, di mo katubo og paspas. Burden man mo. Kita mo ng tanong nga mahulugan og bugat, mapiko. Utubo pero muliko ka. Luoy ba? Hinay na. Ang uban, mahimo lang. Pagkatubo, giputlan na. Mahimo, ato si tawag na. Budsay. O na siya. So, kung mag-repent, restore that person gently. Pero na pag yun, kung bantay nga dili usab ka mong matintal. Kay, basig, nagtabang ka sa uban, kunya ikaw po di ay napandol. Normal ni siya sa people in this world. Mao na nga ginaingnan kita sa Biblia, pray for one another. Bisan ako, pastor ko, there were times na napandol ko. Pray for your pastors. Pray for one another. Nga naman, tao biya ta. So, naana siya step by step how to show our love. Number 1, kung nakasala, nadakpan, i-rebuke. Kung wala nadakpan, i-rebuke. Pagdili mo amin, dalag witness. Pagdili yun, i-cast out. Pero kung mangayog pasaylo unya, restore him gently. Ibalik ang imong pagsalig. Ibalik ang imuhang good relationship. Mao gyud na ingon ni Jesus. Mag-uli ang inyong maayong relasyon. Nga naman, imo man gipasaylo. Lisod, sayon. Sayon, amen. Ang nag-ingog lisod, ang pui. Kay depende na sa imong pagtuo. Mao bitaw ning si Jesus, the law of Christ is not just kanang adiri naman ko gasimba, di naman ko katoliko ron. Di na mao. The law of Christ has nothing to do with religion. It has something to do with your life. Na by love sa imong heart. If there is love in your heart, then you fulfill the law of Christ. O na timan na to, pag uli karon na by love. Ug walay love, ang puwi mong kagalingon. The more you need to pray for yourself. Ano man, hate man ang nag-develop. Kinsa may master anang hate? Ang yawa. Mo na, di nakaganahan mo basag Bible. Di nakaganahan mo ampo. Nga naman, naanay nagaluto nga dautan sa imong kasing-kasing. And that is the way ang yawa mo lihok diri sa kalibutan. Ma-divert ka ba? Imbis ani na imong direksyon, malahi. Bantayan ninyo na. Mo na ingon, watch yourself. Bantayin nga dili usab ka mo matingtal. So, sa ikaduha, ato first to, ikaduha, how to show, how to fulfill the love of Christ. The love, how to fulfill the law of Christ. Nga ang paghugugma. Carry each other's burden.
naa siya'y problema, unsa may atong matabang. Ug wa ka man lay matabang nga kwarta, ampuin. Kay the prayer of a righteous man availeth much, mo na yung sa Bible. Ampuin. Galatia 6:2, pag tinabangay ka mo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay ni ining paagiha, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Mao kabal mo unsay pasabot ani, kita tanan na gipasan. Kita tanan na gipasan. Ako pastor ko na ako gipasan. Si pastor sa gaan-gaan pa ni kay wa pa may asawa. Pag minyo ani mo bugat. Mao na siya ingon din magtinabangay pagpasan kay katong gaan-gaan ang makatabangan na si Pastor Sam. Gaan pa man niya ang gibitbit. Abang na siya. Ingon din mao na siya rule sa Christian household. Pray for one another, help one another. Ang Christian household, ani ang atong himuon na mantay group chat, na kay financial problem, i-share ninyo mga igsoon, ang puwi ko ninyo. Mao ni akong giakubang ang uban man gud dili nagasulti, nagsige guna-una og solusyon. Pray nimo, pa-pray, ang puwi ko ninyo. Because the solution will come by the power of prayer. Amen? Kung tanan mag-ampo, mo na siya carrying each other's burden. Wala may tao nga wala gipasan. Mo na tong nakoy tao ng hulang kwarta sa ako. Sir, paulama ako kwarta, sir. O pila man? 2,000 lang, sir. Tiyaw ni mo. Ako nang i-celebrate sa akong birthday. Ingko, okay lang ang tana, na ako'y 2,000, wala mo ako'y 2,000 ron. Katawa siya, di siya matuo. Ako'y 2,000. Hingko, actually, katong akong gipautangan, ito doon mo pakabayad. Yung ko'y kwarta. Ay, hindi prangkahan. Ang the best nga imong solusyon mo, celebrate sa birthday, is to pray. Salamati ang Ginoo. Ngano, mangutang man ka para ipakaon nga kay kwarta. Yan napay uban, mangibdit pa. Dali. Nagpalitson ko. Nya pagkauman di niya bayran. Kato pag nagpautang, bawi ng interes ani adto ko kay kaon niya wala siya bayri. Konsumisyon. Ana culture na sa Pilipino. Nganong mo luto ka gani dai kay kwarta. Spend time in prayer. Actually, the message there, ang birthday ni mo, wa kay kwarta, spend time in prayer with God. Ano mensahe? Ang utok ko, birthday na ko, kisa ganito manghulam ha, stingan na ko. Without thinking na, bayran ba ni mo, dili, balik na. Ingon yun ang Ginoo, diya sa Romans 13, katong about love, nga, let no debt remain outstanding except for the debt of loving one another. Dapat mauna siya kanang love, giving love to believers, to other people. Continuous na kay naa gyud tay utang. Kakisa man ta nakautang anak. Sa atong Ginoo. Katong gipakamat yan ta, dili pamanta matarong ato, dili man ta worth it. Anyat gipakamat yan ta, so natay utang sa iya. So sa itong himuon, bayad ta sa katong mga uban nga wala pod kaila sa Ginoo. Dito ta mo pakita og love. Do pataka pakita, giatak na ta sa yawa. Mao pa gani pagplano nato nga ani atong himuon, gi-destroy na ta sa yawa. Maglisod ta. Ang uban mo surrender. But the man of faith will continue. Amen? Hebrews 10:24-25. Magdinasigay kita sa
pakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili na to undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdasigay hinuon kita, labi na kay nasayod ka mo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Mo ni meaning sa carry each other's burdens. Encourage one another. Sige lang good. Ako bitaw ni agi na ko ana sa una. Panagsa God allows you to suffer now so that later makashare po kag tinuod nga tinuod na. Sao ni mo pag parehagon ng mag-marriage counseling? Wa ka katilaw og minyo, wa ka katilaw og away. Wa kay asawa niya mo counsel ka mo kasal kag mga kuan. Mao man na sa mga pari. Why experience about relationship? Kanya mo counsel og mga magtiayon. God allows us to experience difficulties in life, trials and sorrow para pag-abot sa panahon maka-share ta. Bitaw tinuod na. Dapat ani ako nimo. Ampuan ko na. Ma-feel nimo ang pain nga na-feel sa isa. Nga naman, niagi naman ka. Kaagi ko ana. So ato ni siyang kuan nga magdinasigay ta. Sige lang mawala na ma-overcome na nimo. Nga naman, naagian ko na. Mao na siya ang gusto sa Ginoo. When you learn how to love, you fulfill the law of Christ. Simple, pero pag abot sa application, lisod. Pero kung imo nang timan-an, naanagid na example o, number 1, imong i-restore gently katong nadakpan nimo nga nakasala. Number 2, carry each other's burden. Imong sabton, ngano nahimo man to nimo. Ana. Ikaw po mo share po ka sa imong pain. Dapat mauna siya ang carrying each other's burden. Ang mag-asawa man gud pagbikil, ang bana mulakaw mag-inom, ang asawa naghilak, pagbalik mag-away. So saan paghiling ana when there is no carrying of burdens? Dili mo mo share ang asawa sa iyahang burden. Di ampun maminaw ang bana. Ay ampun na. Pag di mo kabalo wa tudo, panawag mo sa ako. Atong ampuan, atong tanawon ng Word of God, unsay leading ni Lord. Number 3, fulfilling the law of Christ is never think na kuyaw ka. Ayaw una-una ang wa kay sala. 1 John 1:9, all have sinned and fall short of the glory of God. If we confess our sins to God, morning 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Hingon diri, kung may maghuna-huna nga bililhon siya, bisan kung ang tinuod, mao nga wala di siya bili, naglimbong lamang siya sa iyang kaugalingon. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingon, binuhatan. Kung maayo kini, makapasirgarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi ni ini ngadto sa nabuhat sa uban. Mingon man gud ba ako mas maayo ko kay wala gyud ko kakuan na. Ingon din ni dili na. Never think highly of yourself. In fact, the Lord loves humble people. For God hates the proud but exalts the humble. It is good to be humble. Ayaw na una kay bright ka, kuyaw ka. Ayaw na una kay sa imong una-una, wag yung ka kasala sa Ginoo, holier than thou attitude ka. Mao na ang ubang simbahan, ang ubang mga Kristohanon, aka na,
pala inom na. Aka na. Di ko niya. Nga naman, wala na ko inom, wala na ko sigarilyo, wala na ko bisyo. Buutan na kayo ko. Sa ingon sa Bible, kung may maghuna-huna nga bililhon siya, bisan kung ang tinuod, mao nga wala dahil siya'y bili. Never think highly of yourselves, kay kita tanan, parehas sa ta. In the eyes of God, ang atong righteousness is mura ra gyapon na ka hugaw sa trapo. Yes, tanikamot bitaw ta nga matarong ta. Mao bitaw tong last Sunday ang atong lesson nga kita usbon ning lawas. Kay bisag unsa nato kapaningkamot naa gyud tay sipyat. Pero dili ta magpuyuan ang asipyat. Dili ta magkinabuhi nga makasasala. Because God, basig maabtan mo niya kag punishment ba? Mo itong ganina nga ang kuhan, isirado na. Sagdi na siya, di man pabadlong. Maumanggi daw iya. Then allow God's hand to work. Panagsa kita, gusto na to ang judgment immediate. Kita, ang gusto na to, ani Lord, mamatay mo na tanan. Ayaw. I-commit ka Ginoo, bahala ng Ginoo. Ana ang love of God. That is how you fulfill the law. Never think nga kuyaw ka. Amen? Klaro na? Kay basig sa kadugay nga, agad ka na ito na ibalan na ako din nasig pa sa kampas tudli. Nahimo naman ka nga bugiro. Dili ana. Remain humble. Remain humble. Kay ingon yun dire nga ang tag sa angay magsusi sa iyang kaugalingon. Pero dili na to ikumparar ang atong kaugalingon sa uban nga mas maayo ko ana. Aka na siya luoy kay na grabe kay na. Luoy kay na ana ako okay ko. Mao na ginaingon sa Bible. Nakuha ninyo? Fulfilling the law of Christ is becoming humble. Ayaw ninyo una-una nga mas perfect mo o kuyaw mo. Mauna siya. When there is love in you, you remain humble. Number 4. Actually, 5 ni siya ka important truths nga naa sa Galatians 6. Unsaon na to pag-apply sa love from our heart to others. Number 4, carry your burden. Carry your burden. Ingon diri sa Galatians 6:5, kay ang matag usa kinahanglan magpas-an sa iyang kaugalingong alas uno. At sa may pasabutan naay mga tao nga kana mga scammer, problema sila, mangutang sila yung tao, wala intention mo bayad, naa sila yung situation ba nga mauni, wala enrollment sa anak. Unsay mo himo? Nangutang ka, wala ni mo bayri. Unsay mo himo? Nangita ka magtrabaho. Mao to na ako gitambagan. Nangutang siya. Wala niya mabayaran. Ingon ako, ano man, kulang man. Overtime day ka. Para maapsan mo. Wala maguna-una. Kung ikaw tininuod yun nga problema man na nimo, gitabangan ka sa igsuon, dapat iuli nimo itong iyang gitabang, maningkamot ka. Carry your burden. Ayaw ipasa na sa uban, ay dato bitaw na siya. O na ang dato, sige ka-bless ka nga naman. Utangan di, ang kambayan. Ibis ikaw tong imo manggipasan ang imong pasanunon, imo manggihatag sa uban. Lima na. Okay na to, okay na to. Dili ka ma-okay. Why? You never carry your burden. Ang lesson na to katong niagi ta sa niaging Domingo. Ingon dito sa 1 Peter 4:12. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come upon you to test you,
as though something strange were happening to you, but rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Na ay suffering ang mga Christian. Mao nang ginasulti diri, carry your burden. Pasana na, hantod asa, hantod kanusa, bitbita lang na. Si Lord ang bahala. Kung hantod sa finish line, di tiwasa. Kaya, up to the finish line? Pero carry your burden. Ayaw ibili na. Mao man na siya ang uban nga mag-asawa, magbulag. Kay di man mo bit-bit sa burden ang bana o ang asawa. Mulayas, ibilin ang mga bata, bahala ka diha. In the same way, vice versa. Not willing to suffer. Remember, suffering is part of life. Mao na si Jesus nag-invite, come to me, katong mga gibugatan na, ay tabangan tamo pasan. Pero tanang tao, whether tanang Christian, tanang tao in this world, mubit-bit yun ang bugat. Pero ang nakalamang sa Christian, kay na makatawag ta kay Jesus. Amen? Lord, ingno nimo, akong gidawat imuhang pagtawag, Lord, imong invitation nga, take my yoke, bitbito na ko ng imuhang kabugaton, tabangi ko. Hulat unya tuo. Ano na? Wait. Mo na ingon nga, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Mao na ginaingon sa Bible. Ano man, naghulat man ka. Naghulat ka nga ang Ginoo mo tubag. Uma naman imong gisangat. But remember this, to love, to fulfill the law of Christ is to carry your burden. Unsa nang kabugaton nga imong gipasan karon, pasana na. Ang ayong tabang sa Ginoo, pero you must be willing to carry your burden. Kay dinhi sa kalibutan, walay part sa kinabuhi o dili ta nga wa tay gibitbit, naagi tay bitbiton bisag kinsa ka pa. Nakita ninyo to si, nakarecall lang ko karon, si Peter Tanche ba, kanang mao na siya ang founder sa CCF. Peter Tanche, kailan mo na, nakadungog mo na, famous preacher na. While naglakaw sila sa iyahang asawa, nag-Bible study, gisulod ilang balay, gi-rape ilang anak. Burden. Ang uban na, Lord, ano nga na, ligpailong kaso sila, mahala ng ginawa na, sige lang po. Suko mga pulis. Anong di man kamo palong kaso? Naman may Ginoo. Amo na lang isang atin. Kaya na to, mana. Bit-bita sa burden. Pala to, sakit ka ito eh. Tanaw na to sila, marwa naman. Nga naman, apply man nila. Kaya pa rin. Dungagi pa, Lord. Siguro mo ang po nga, dungagi pa, Lord. Sige lang tago po, Lord, bukat na kayo, Lord. Kuhain, Lord. Tistingin o po, dungagi, Lord. Kaya ko na eh. Kinsa nagkaampuhan na, wala no. Wala. Naglisod na ganito sa burden karon. Kanya ingnon pa nimong Ginoo, dungagi pa. Wala gid siguro. Basta remember the principle of carrying your burden. Kay kita tanan diri sa kalibutan, naagyud tay bitbiton. Pero ang nakanindot diri sa Christian, if you read the Word of God, na kay wisdom, baka wisdom and understanding ka, you can choose. Kani ako kay gaan. Diba? Kani ako kay gaan. Mauna siya na kanindot.
makapili ka man. Na kay choice ba? Pataka ka lang pili, wala ganin mo ang pui, nagsigi ka lang desisyon na pag-abot. Problema di ay. O di, unsa man? Burden. Imong tinuyuan. You could have chosen a light burden. Na ganina, nag-discuss mi ni Pastor Andy about building a church. Kung mas maayo ng wala kay utang when you started. Kaysa ka nang mo invest ka 8 years, bayaran mo, si Lord lang na ibalo sa church. Mas maayo yun ng ayaw pagbit-bit og burden daan. Pero ingon ako, depende na sa faith. Ana man po na siya. Daghang variable diri sa earth. Wisdom of the Lord, you can find it in the Word of God. Unang, it is good to read the Word, kay you can choose to carry a light burden. God chooses that. Pero when it affects other, it becomes also a burden. So naagyapon na siya, muna itong ganina nga, magtinabangay kita. Carry each other's burden and carry your own burden. Dili kay ibili nimo nang imo diha nga manabang kaglain. Bit-bit na nimo, tabangi pagid sila. Mao na ginasulti diri. Galatians 6:1-6. Tinabangay ta bit-bito na to, apil na tong imong burden daan plus ang imong igsuon para mo gaan ba. Murabag nagbayanihan ta, butang na to tanang burden in one house. Ato ning dayungan agaan kayo tanang kay naman. Tanan man nabahin man. Depende, but remember this, si Lord in this world na agyud tay burden. Walay exempted for as long as we are in the flesh na ana. But choose the light burden. And once you are there, you can call Christ. Accept His invitation nga tabangan ka niya. Decision man na nato. It's our decision. Ingon din dire number 5. Ano ka number 5? Number 4, carry your burden. Ang 5th is share your blessings to your teacher. Share your blessing to your teacher. Gisingit ni Apostle Paul, mo ning Galatians 6:6. Ang gitudloan sa Kristohanong mensahe ang nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga anaa kaniya. If the Lord will bless you, share your blessing. Mana kita dili ta nagapangayog offering, but if God has blessed you, share your blessing. O wala, ano mo, hatag man ka. Wa man ka man binuang man po ng tudlo nga bisag wala ka, ihatag na unsay naa nimo diha. Ingon ni Lord, ingon diri sa 2 Corinthians 9:6, love gyapon busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto og dili magsubo o maghuna-una nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa malipayo naghatag. Love of God will be imputed to those who give out of love. Ana na siya. Out of joy, out of abundance, hatag ka. Ayong hatag kung wala kay blessing. Ang ingon lang dili, i-share nimo ang mga maayong butang nga nahatag ni Lord sa imo. Mag-share ka. O wala. Pray ka. Mo bitaw to pagsugod yun ani sa atong church ni share gyud ko sa naa dinhi nga kung unsa ang inyong income pag abot ninyo dinhi inyo na kay kulang pa na. Pero anything in excess kana kuhain na ninyo ihatag sa Ginoo. Kay mao man ay additional blessing sukad na kailan mo kay Lord. Para dili bugat ba? Income ka sa una og 20 mil. Ay, imo na kulang pa gani na naglisod gani mo. Nya ni additional man ka. Kuha itong 10% ihatag na Lord. Pero out of the joy, kung unsa pila lang ka
dili mo na sa porsyento. Pila ang willing nimo nga ihatag. Mahigugma o paghatag. Ayaw paghatag og bugat kay wala na'y panalangin. Kita po ang inyong ginahatag, gina-share man po nato. Share ta sa church ito, ila pastoran din. Ato nang gina-share. So, to summarize, fulfilling the law of Christ, mao ni siya. Number 1, pasaylo nato, i-rebuke nato itong nakasala, o pasaylo nato. Mao ni nga, we know what to do when you caught a brother nga nakasala. Dapat kabalo na ta. So, mao na siya. So, timanan nato itong atong na-learn. Ikaduha, carry each other's burdens. Magtinabangay ta. Pasano nato ang mga kabugaton sa atong mga igsoon. Ikatulo, ayaw una ang maayo ka. Never think highly of yourself. Naana diretong do not compare yourselves to others. Sulat yun sa Bible. Ayaw ikumpara mo kaugalingon na mas maayo ka kay kanang iya. Number 4, carry your burden. Timan ini nga ulubas has a burden to carry. Hantog mamatay ta na. Until Christ returns, natay gibit-bit. And number 5, share your blessings to your teacher. Na inibisita sa imong balay, gisharean ka, na-bless ka, na kay ka share. Ana na siya. The concept of giving from the heart. So mga igsoon, this is the way of fulfilling the law of Christ. Akitang tanan, dapat maka-learn how to love. In other words, timan ini pag-uli na to karon, timan na nato nga the law of Christ is love. Amen? Amen. God bless you. So karon, isa Communion Sunday, first Sunday, dapat atong hinumduman ang gihimo ni Kristo sa cross na nakamatay siya para sa ato. Bisan kita dili worthy. Manang ingon gid si Jesus, do not think na kuyaw ka kay wala tay bili. But gipalitan niya. Wa tay bili pero gipalita. So kaniya atong himuon karon communion. Mao ni siya ang way of remembering Christ kay niingon man siya nga ibuhata kini ninyo aron sa paghinumdum nato. Si Jesus katong gabi nga una siya na budian ni kuha siya og tinapay niya iyang gipasalamatan niya iyang gipikas. Ingon siya, mao kini ang akong lawas broken for you. Magipikas alang kami. Buhata kini ninyo aron sa paghinumdum ita. In the same manner, paghuman sa panihapon, nakuha siya o kupa, kung niingon, pasalamat, niingon na kaning kupa, this is the new covenant in my blood. Bagong kasabutan sa akong dugo. Imna kini ninyo, aron sa paghinumdum kanako. Tunay giingon ni Jesus. Kita tanan na adin belongs to Christ. So those who belongs to Christ, dapat paghimo ani aron ato siya hinumduman. So gunitin ninyo, i-pass niya sa inyo na gunitin ninyo magdungan ta o partake. While we
gunitan ninyo, kampo mo sa Ginoo. Examine yourselves. Doon na mo'y mga giturbik ang Ginoo nga gipahimo niya, anwa ninyo na himo. Ngayon pasaylo. And then, pray to God na tabangan mo niya. Karon himo ulit. Nindot ka? Atong iisa ang pan. Lord Jesus, Jesus. salamat sa iyong lawas. Walang gipikas alang ka na ko. Maunta. Atong iisa ang kupa. Lord Jesus, salamat sa imong dugo na imong gipaagas anong paglimpyo sa among mga sala. Let's pray. Thank you, Father, for reminding us na we need to remember you inaagi sa pagkomunyon. Bless all your people who are here today. And thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Abiling ta sa pag-indo for our closing. Praise the Lord. Bless pa ta sa message. May nakaton na spiritual truth, no? So it's about fulfilling the law of Christ. Nakita na to na we live in a fallen world, no? Pero meaning na makasala tangganan. Pero Jesus Christ lives in us. So pag kita i-correct, we accept correction. Kung pag kita po daw mo correct sa uban, do it gently. Pero at the same time, dili po ta nga kanap itong una-una na po sa itong sarili mataas. Ako na good ni, ani good ni. So, bante ta kay, even ka ng pride, sala na siya. Yeah, Jesus died for us, mas kinapata itong napata sa itong mga sala. Naguni Jesus nga, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So He showed His love toward us in that while we were yet sinners, namatay siya para sa atin. Narinig sa Bible. So in response to the message, manganta ta, no? For our response. Sa simbahan, ikaw gusto na pinadaan mo. Sa panahon na kami musapit sa ngalan mo, tungkol mo mga kapamilya ko. Sumalasang sa gabi sa simbahan, ikaw gasyot na pinagdaan mo. Sa panahon na kami musapit sa ngalan mo, tungkol mo mga parang
kalikutan ko, wala ka sa sukat pa kaniya doon ang paglaw ko, ang paglaw ko, ang paglaw ko. Ikaw lang. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Almighty God and Heavenly Father, Diyos nga gamhanan ug labaw sa tanan. Salamat Lord nga gitudloan mi nimo paghigugma dinhi sa kalibutan nga dunay kasamok ug dunay pagdumot ug dunay mga dili pagsinabtanay. Thank you Lord for teaching us the truth. Tabangi ang imong katawhan, Lord, to live according to your word. Aron among matuman ang imong balaod. We can fulfill the law of Christ. Mauna ang paghigugma ay learn how to love. Lord, bless your people as we depart from this place. We pray for your protection. Kung ang imong mga anghel magauban ka na mo kanunay. May the love of God, the peace of our Lord Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit be with you now and always. Amen. Ay buntag sa tanan, magkapi usa ka kay doon na tay hidayon nato ang atong JR nakalungag na ta. Na day alit na natin sa tanan. Katong minhatan o 10,000